Sino pong may-ari ng Mapalad Rice Mill? Wilfredo Wi po, sir. Bakit po kayo tinanggal? Dahil sa paninira sa amin ng mga sekretarya, sir, marami silang sumbong-sumbong kasi, sir. Ano po yung mga sumbong laban sa inyo? Dahil hindi na kasi nagtatrabaho ng gusto, sir. Magkano pong pasweldo sa inyo, Nay? Sa akin po, sir, 3,500 lang sa isang buwan, sir. Okay, kitatay. 8,000 po, sir, sa isang buwan. So, 46 years na po si tatay nagtatrabaho doon, kayo po na 35 years. At bigla na lang kayo tinanggal at wala man lang binigyan ng separation pay. Wala po, sir. Wala pang personal na pakiusap sa amin. Basta lang, sir, itinawag niya na umalis kami, sir. Pinag-initan ho kayo. Opo, sir. Ayaw na akong kausapin, sir. Tapos sabi niya, sir, pag hindi daw kami umalis sa tinitirahan namin, sir, ipapapulis po kami, sir. Ano ba kami pupunta? Wala kami bahay, sir. Ito mangyari, ipapa-BIR natin sila, ipapadole natin sila at lahat po ng ahensya ng gobyerno na pwedeng tumulong sa atin para sila ay masigurong pagbayaran itong ginagawa nilang pang-api sa inyo. At ang balita ko, ma'am, hindi lang daw kayong inaapi nitong rice mill ito, maging mga kamag-anak nila, maging mismong nanay nila, inaapi daw ng mga ito. Opo, sir. Para naman maging patas tayo, makakausap na natin sa linyang telepono si Mr. Chito Uy, ang presidente po ng Mapalad Rice Mill. Sir, ito pong si Tatay Pepe at Nanay Emilita pumunta po sa ACT-CIS Satellite Office at isinusumbong po yung hindi makatarungang pagsibak sa kanila biglaan na lamang at wala man lang daw po binigyan ng separation pay after 46 years and 35 years ni Sir Pepe at Nanay Emilita respectively pagtatrabaho sa inyo. Si Pepe ho talaga employed ng company. Pero si Milita, parang cook lang ho. Yang kinuha ng mami ko, magluluto lang yon. So hindi ho talaga employed si Milita doon sa company. Pero si Pepe talagang officially employed ng company. Sir, regardless kung siya po hindi employed ng company o hindi, siya po employed ng inyong household, kailangan pa rin sir makatanggap siya ng mga benefits at maging po ng separation pay kapag siya po'y tinanggal. Okay, ngayon, si Milita ho kasi wala sa payroll talaga ng company. Pero si Pepe talaga meron. Okay, si Tatay Pepe, makakatanggap po siya ng separation pay. Tama, sir? Entitled naman talaga sila. Hindi lang po siya. Marami pa ho. Meron pa mga ibang staff dyan. Okay, sir, ganito sa mangyari. So, 46 years siya nagtrabaho dyan, so 368,000 matatanggap ni Sir Pepe. Kung ano hong yung under sa labor code, sundan Good. po. Now, pag-usapan natin si Nanay Emilita. Gusto ko pong makatanggap siya ng separation pay din. Kailangan kausapin niya ho yung mami ko kasi yung mami ko nagkuha sa kanya. Ito na lang po, sir. Si Mang Pepe makakatanggap po ng separation pay. Sir, isama niyo na po si Nanay Emilita. Ako na po nagsasabi sa inyo dahil kapag hindi, sir, ako po'y manggagalated. Gagawa ako ng maraming paraan na masiguro kayo po'y maobliga sa ayot sa gusto nyo, sir. Pero isa lang po ako doon sa officer. Mag-usap-usap kayo dyan magkakamag-anak dahil kapag hindi, sir, darating sa inyo dyan ang DOLE at saka BIR at ipapatawag pa namin po sa Congress kung kinakailangan para po maimbestigahan dahil sa sumbong na ito, sir. Pwede niyo tawagan yung iba ring shareholder kasi hindi ho kami nag-uusap ng magkakapatid, nag-aaway-away nga kami. Kayon, ako pa mapayag naman, inaamin ko, kung kailangan bayaran siya ng separation pay, okay, pati yung ibang empleyado dyan. Ito na lang, sir. Kayo na lang po ba mag-uusap para maging tahimik na lang po na maayos yung problema o mabulat-lat po yung mga sekreto niyan kapag may pumunta pong taga-BIR at saka taga-DOLE sa inyong kumpanya, malaman po kung ano mga baho meron kayong tinatago dyan. Ano sa palagay mo? Ganito ho, mainit ang ulo nila sa akin. Saka hindi ho kami talaga nag-usap. Okay, sige. Sino pong dapat kausapin sa inyo dyan, sa magkakapatid? Kausapin niyo si Romeo Uy. Ito na, nasa yung telepono si Romy, co-owner ng Mapalad Rice Mill. Sabi po ni Sir Chito, ikaw na dapat kausapin ko tungkol dun sa separation pay ni Nanay Emilita. Siya yung presidente, tinanggal niya, hindi man lang nakikipag-usap sa mga board of director, wala man lang kaming meeting po, basta tinatanggal niya. May galit ba sa inyo si Chito? At may galit po sa akin, basta tinatanggal niya po lahat ng mga gusto niyang tanggalin. Pati po ngayon matagal niyang driver, tinanggal din po niya. So dapat siya magbayad dahil siyang nagtanggal? Opo, kahit na po tanungin niyo si Mang Pepe po, napakabait na tao po yan, napakatagal na sa amin. Wala po niyang ginagawa yan, basta nagtatrabaho po, basta na lang tinanggal. Sir Chito, ikaw pala nagtanggal, edi ikaw magbayad. Teka muna ho, kasi si Pepe ho, pwede nyo i-check doon kung... Sir, nasa batas natin, kapag tinanggal mo, kailangan magbayad ka ng separation pay. Ikaw nagtanggal, therefore, ikaw may responsibilidad dito. Employed ho siya ng company ngayon, meron ho kami mga police report ho dyan. Romy, usap kayo ni Chito, sir. Tingnan natin. Nagtanggal siya ng tao na hindi man lang nagsasabi sa amin. Hindi ko lang kung ano ang motive niya doon. So, Romy, pwede ba tanggalin natin si Chito? Sibakin na lang natin sa kumpanya nyo?
At pwede po, basta may meeting po. Kasi hindi po kami nagmi-meeting po yan eh. Kaya magmi-meeting kami, nagmumura na po siya sa lahat ng mga tao. Palamura pala itong si Chito. Opo, pati po nanay ko, minumura niya po ng iyak na po ang nanay ko dahil sa mga ginagawa niya. Saan po kayo makakakita siyang anak minumura ang mga nanay o tatay? Salbahe pala itong si Chito. Ipakulong na lang natin. Ang nanay ko, kuminsan talagang lumuluhan na po dahil sa gagawan ng kanyang anak. Ay, Kami po bilang kapatid, bilang anak, hindi po namin minumura ang nanay namin. Kasi ang nanay po dapat po ginagalang po. Yan. I agree. So, Sir Romy, ilan ba kayo magkapatid muna? Ilan kayo lahat? 7 po kami lahat, 5 kami, 2 lang sila, pati yung isang kapatid ko po, ganun din po kasi. 5 versus 2. Opo. Tapos itong 2, minumura yung nanay nyo. Oo, ganun po nga. Sir, pwede ko ba makausap yung mama mo para turuan ko yung mama mo kung paano makapagsampa ng kaso laban dito kay Chito? Mother ko po nasa kabila po eh. Kasi Sige po, pupuntahan po nasa namin yung labas mother nyo para makapagsampa po ng kaso laban kay Chito. Lagi Pa-inspeksyonin ko po po sa BR at saka sa Dole. minumura niya lagi ang mother ko, napakasama po. Sandali lang po. Chito, Oo. ba't mo minumurang nanay mo? Madali hong makakusa. Pero ang problema ho, lahat ho salita. Ngayon, lahat ho, tingnan nyo, pwede nyo itanong naman doon sa mga staff, doon sa kumpanya, kung anong talaga nangyari. Sandali po, no? Tanungin nyo. Tatay Pepe, Sir. palamura Sir. ba itong si Chito? Opo, sir. Namumura ka rin ba nito? Opo, sir. Nanay Melita, Sir, narinig mo na ba na minumura ni Chito itong nanay niya? opo sir. Tatay Pepe, bakit ka tinanggal? Tinanggal ko na walang dahilan. Ilang taon kayo nag-service sa Mapalad? 1973 hanggang ngayon. Ngayon, walang trabaho. Tatanggalin kami na walang ibigay. Okay, Tatay Pepe, Oo. makakatanggap ka ng 368,000. Ngayong araw na ito, okay yan. Ito po. Ngayon po, nilalabang ko na si nanay makatanggap din. At least man lang, kulang-kulang kalahating milyon po matatanggap niyong dalawa. Sisiguraduhin ko po yan. Opo sir, salamat po sir. Salamat po, sir. Sa tulong niyo sa amin. Walang anuman po. Kumusta lang dyan sa lahat ng mga taga-Kabatuan at Kawayan. Sir Chito, so paano natin ma-resolve to? Galit sa mga kamag-anak mo, tapos ngayon gagalitin mo yung Dole, gagalitin mo yung BIR. Saan ka nalalagay ngayon? Ano hong kasalanan ko, sir? Kasalanan mo kasi, una, minumura mong nanay mo, so tuturuan ko nanay mo na para masampahan ka ng kaso. Pangalawa, mapang-api ka sa iyong mga empleyado, tutulungan ko sila magsampa ng kaso laban sa iyo sa Dole. Pangatlo, patitingnan ko sa BIR kung tama ba yung pagbabayad mo ng mga buwis sa BIR. Wala pong problem. Pwede no i-check doon sa rice mill kung ano hong talaga sitwasyon nila po doon o yung Pepe. Kung ano hong kasalanan ko, open naman ako sa investigasyon eh. Ganitong gagawin ko, Sir Chito. Magpapaimbestiga po kami. Ano po? Kapag napatunayan, sir, na minumulan yung nanay nyo, kami po ay tutulong sa nanay nyo na para kayo po ay sampahan ng kaso. Walang problema yan. Ano yung katotohanan, palabasin ninyo. Jerry Nicolas, Regional Information Officer ng Dole Region 2. Ito pong si Nanay Emelita na kasambahay po, 35 years nagtrabaho, sinibak po, biglaan na lamang nitong presidente ng isang kumpanya, Mapalad Rice Mill. Ngayon po nagpapasahan sila at sabi po ng presidente, hindi ko babayaran yan kasi hindi lang naman ako may-ari. Tapos sabi naman po ng mga ibang may-ari, siya yung presidente at siya yung nagsibak, dapat bayaran siya. Paano natin ma-resolve to, sir? Sa dinig ko po, Sir Rafi, yung si mother ay isang kasambahay kung sino nagpapasweldo. Siya po yung employer niyan at siya yung malalagot sa mga monetary benefits ni nanay. Doon po sa batas kasambahay, Sir Rafi, sa RA 10361, actually, ang separation pay na sinasabi para kay nanay bilang isang kasambahay, 15-day equivalent po nung sahod niya as an indemnity. Yun lang Okay. po yung nakasaad sa batas. At kung meron mang mga sahod at iba pang benepisyo na hindi nakuha ni nanay, dapat po yun ay isettle ng kanyang employer. Sir Chito, Opo. sino nagpapasahod kay nanay? Nanay ko ang nagpapasahod doon. Pag wala ho nanay ko, ayaw na nila magtrabaho. Sir Jerry, ganito po kasi yan eh. Si nanay kasama po sa kumpanya na pag-aari po nitong pamilya, Mapalad Rice Mill. Apo. Okay, siya nagpapasahod dahil kasambahay niya ito. However, ang sumibak sa kanya, itong presidente po ng rice mill. Pero po, yung nanay po na nagbabayad sa kanya, Siya dapat yung employer. employer pa at the same time, sir, isa siya sa mga mamayari ng Mapalad Rice Mill. So, ibig sabihin, sir, pwede natin i-obligay ng Mapalad Rice Mill na magbayad ng separation pay. Tama? Sige, ganito na lang po, Sir Rafi. Kaninang tumawag po yung staff niya sa akin, isinangguni ko po kaagad sa aming Inspectorate Division.
papasyalan po yung kumpanya na yan hanggang bukas po ng aming inspector para ma-verify po na maigi yung terms and conditions at kung ano po yung employer-employee relationship po na existing dyan kay nanay. Opo, sige po. Salamat po, sir. Darating kami dyan sa inyo para umpisa na po pag-iimbestiga pagpunta po sa tanggapan ng Mapalad Rice Mill. Salamat po, Sir Jerry. Yes, Sir Rafi. Salamat din po. Sir Chito, Po. darating po dyan yung DOLE para mag-imbestiga. Wala ho ako doon sa probinsya, nasa Manila po ako. Pero pwede ho sila anytime pumunta roon, may tao naman doon. May tao. Okay, si nanay niyo po ay may-ari din ng Mapalad Rice Mill? Parang treasurer yata siya. Treasurer, okay. Parang- Sige, yung sahod na binibigay kay Nanay Emelita galing sa kumpanya. Oo. Okay. So, ibig sabihin yung kumpanya may responsibilidad na bigyan ng separation pay si nanay. Sige po, Sir Chito, darating po dyan yung mga taga-DOLE. Sir, kapatid mo galit sa'yo. Bakit kaya galit sa'yo? Hindi ko rin alam. Itanong niyo kay Romy kung bakit sila yung nagagalit sa akin. Sir, siguro kaya sila galit sa'yo dahil mas marami kang pera. Ganon. Ewan ko pinagsasabi niya yon, ewan ko. Tanong niyo sa kanya dahil ewan ko ang reason nila at bakit nagagalaiti ang galit nila sa akin. Yun nga po, sir. 5 sila galit sa'yo eh. Yun nga. Oo nga eh. Hindi ko naintindihan eh. Kaya ang tanong niyo sa kanila kung ano ang rason at nanggagalaiti ang galit nila. Romy, Opo, sir. bakit Sir ka Rafi, galit opo. daw kay Chito? Hindi niya kasi alam kung bakit ka galit sa kanya. Kayong 5. Lahat po ng mga pera namin, Oh. kinuha niya po. Ah, Lahat ganon. po ng, paano po hindi magagalit? Ang kami mga siblings, nagtutulong, tapos wala kaming makukuha, lahat kukunin niya po, sir. Ang tawag dyan, sakim. Tapos, opo, sir, hindi po naawa sa mga siblings, hindi naawa sa nanay, pati yung ng pera ng nanay ko, kinuha din po. Si ano ba, po. si Chito ang panganay? Siya yung panganay sa lalaki. Ang nanay ko po, siyempre, kailangan po ng mga maintenance po. May mga high blood siya, may diabetes, tapos nag-i-insulin po. Saan po kukunin ang pera po? Kung kinuha niya po naman lahat. Lahat ng mga magkakapatid, ganun na lang po. Sweldado na lang kayo. Wala na kayong, kumbaga, share. Kasi kinuha niya. Ganun na po ang kalabasan po. Kakapatid kami, pero parang kaming ginawa niyang mga trabahador, nagsweldo sa kanya, hindi naman po kaming parehas lang po kasi may shares po kami. Okay. Ayan na po, Sir Chito. Narinig mo na yung dahilan kung bakit daw galit sila sa'yo. Kayo na po, isakim. Madali ho makakusa, sir. Pero itanong nung sa kanya, sinong humahawak ng pera? Romy, sinong mawak sa pera? Ang pera po nandito sa Manila pero siya po ang Tanungin po ninyo sa kanya, sir. Taon 2005, 2017, may binili pa siyang mga ari-arian. Saan po galing po? Sino ipinangalan niya doon sa mga ari-arian? Sa kanya po. Chito, bumili ka ng mga ari-arian, pera ng kumpanya, pinangalan mo yung mga ari-arian sa pangalan mo. May papeles yan eh. Tanong niyo ho sa kanya kung sino ang gumawa ng mga papeles na yan. Mag-usap na lang kayong dalawa. Kausapin mo, Romy, si Chito. Madaling mag-akusa. O, tignan mo po, sir. Madaling Tumataan na ang mag-invento ng boses mga niyo salita. po. Kasi nagagalit na po siya eh. Sino humahawak ng pera? Siya ba o ako? Sir, tignan ninyo boses niya oh. Nagagalit na siya. Alam niya kasi ang katotohanan, Sino sir. humahawak ng pera? May Diyos na nakatingin, ang gumagawa ng masama, malalaman at malalaman, kinakarma po yan, sir. Hindi, kasi ganito eh. Akusa sila ng akusa. Ang tanong niyo sa kanya, sino humahawak ng pera? Sino ang nagsasign ng cheque? Nasa kanino mga checkbook? Sino humahawak lahat ho nun? Ang company namin may pera, pero siya po nag-uutos, siya yung presidente, kung ano yung gusto niya, kung anong gusto niyang sabihin, kailangan masusunod. Para po siyang yung dictator po. Diktador? Kapag hindi mo ginawa, magagalit siya, magmumura na siya. Lahat po ng mga kapatid namin, ganun pong ginagawa. Eldest siya sa lalaki, ginagalang namin. Pero itong bandang huli po, ang ginagawa niya, gusto niya niyang sipunin na lahat. Gusto niya, siya na ang pagmamay-ari ng lahat ng mga naiwan ng aking mga magulang, ng Ayun. aking parents. Tanong niyo sa kanya, sino ang nagsasign ng check? Kanino ng mga checkbook? Kanino mga passbook? Kanino lahat ng naghawak ng pera? Sige, ganito lang gagawin natin. Jerry, Romy, pwede ba kayong pumunta rito sa TV5 pag ayusin ko kayo? Sige, sir. Sige, Okay, sir. good. Hindi ako haharap dyan kasi sagutin niya muna ang tanong. Nasa kanino yung mga passbook? Na kanino yung mga... Okay, sige. Jerry, nasa kanino rin lahat? passbook? Ang passbook na sa akin ang passbook. Oh. Walang problema. Pero naka-hold po lahat yan sa bangko. Ayaw niya kami magbigyan. So, kanino nakapangalan yung passbook? Pangalan niya sa pangalan ko pero pinaplis niya po.
kung dalawa kayo nakapangalan sa passbook, pwede ka pumunta sa bangko para magreklamo. Bakit hinold ng bangko, freeze ng bangko yung mga pera samantalang wala ka namang ginagawang pahintulot na para ma-freeze yan? Dahil Siya po joint ang account. malakas siguro po siya sa bangko. Hindi pwede. Tatawagan ko yung bangko. Anong bangko yan? Dito sa mga Philtrust. Sige sir, tatawagan ko po yung bangko. Kung talagang totoo na dalawa kayo nakapangalan sa passbook, Chito and Romy, then sasabihin ko sa bangko, dapat maging fair sila, dapat joint account yan, so may pahintulot sa bawat isa ang pag-release ng pera. Oo. Pag pupunta nga siya sa bangko, Sir Rafi, sisigaw din siya. Akala mo yung bangko ay kanya po eh. Kaya yung mga tao ng staff nandun, nagagalit tuwing nakikita siya. Okay, sige. Ayan ang Chito, daw. ganito na lang po. Sige, ayusin natin to. Punta ka rito, Sir Romy. Opo. Bukas, tatawagan ko yung bangko. Opo. Okay, salamat po, sir. Thank you po. Thank you. May BPI pa. Yung BPI hindi ako niya sinabi sa'yo. Meron pa BPI, okay. PS Bank, NB. PNB, dami. Basta't importante, mababayaran na itong si Tatay Pepe, si Nanay Emelita na lang ang ayusin natin. Salamat po sa inyong dalawa, Sir Romy at Sir Chito. Okay, Nanay Emelita at Tatay Pepe, salamat po. Congratulations. Masaya-saya ang Pasko mo. Makatanggap ka ng kulang-kulang 1 milyon. Okay? Sige po. Salamat po, sir. Salamat.